Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang bagong silent war ng China at ang militar ng Russia na sila'y nagtatraining ng kanilang mga pangmalakasan ng mga weapons sa Latin America. Ano nga ba ang pinaplano nila? Ayon sa isang Navy at kapitan ng Mexico na si Captain A. Lopez. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayon sa isang artikel na kanyang sinasabi, sa mga nakaraang dekada daw ay nagkakaroon ng matinding geopolitics na kalagayan sa Latin America na nag-undergo ng malalim na pagpapago, lalong higit sa larangan ng pagsasanay ng militar at kalakalan ng mga armas. Bagamat ang rehiyon ay nakakaranas ng malapit na ugnayan sa mga kapangyarihan ng NATO sa kasaysayan, ang patuloy na pagkakaugnay ng China at Russia ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa kalakalan ng seguridad at depensa. Ang mga institusyon tulad ng Western Hemisphere Institute for Security Cooperation o WINSEC ay naglaro ng mahalagang papel sa pagsasama-sama at pagsusulong ng ugnayan sa pagitan ng mga sandatang lakas ng mga magkaibigang bansa at ng bansang NATO na nag-aambag sa isang mas nagkakaisa na hemisphere na kalagayan. Mula sa pagsusuri ng kasaysayan ng paghunlad ng pagsasanay ng militar sa Latin America, layunin ng artikulo na ito na suriin ang lumalabas na papel ng China at Russia sa kalakalan ng armas at pagsasanay ng militar sa rehiyon upang suriin ang mga epekto at mga hamon na ito na nagpapaiwatig para sa geopolitics at seguridad ng Latin America. Kung ating mapapansin kasi, mga kaibigan, iilan lamang ang mga superpowers sa ating mundo na kinabibilangan ng United States, China, Russia at iba pa, na kung ating mapapansin, ang kanilang ginagawa ay nagpa-fund sila sa mga third world country ng mga armas upang sila ay magkaroon ng utang na loob sa mga superpowers na ito. At ang pinipili ng United States of America ay ang ASEAN, partikular din ang ating bansa, dahil nakikita ko na ninanais nila na makontrol ang ating bansa. Hindi man ganito tinitignan ng iba ang tulong ng mga superpowers sa iba't ibang bansa, ay napapansin ko ito at nakikita kong ang ugnayan ng malalakas na mga bansa sa mga third world country ay magbibigay ng matinding problema sa dulo nito kung hindi nila aayusin ang mga batas, partikular sa mga foreign policy ng iba't ibang bansa. At nakikita ng artikulong ito na ang Russia at China ay halos makontrol na ang buong Latin America dahil nagbibigay sila ng mga makabagong mga armas at sinasanay ang malalaking puwersa ng China at Russia sa partikular na lokasyon ng Latin America. Noong panahon ng malamig na digmaan o tinatawag ng Cold War, napakalaki ng papel ng Latin America sa pandaigdigang engkwentro ng geopolitics. Karamihan sa mga bansang Latin America ay nagtatag ng alyansa at kasunduan ng militar kasamang Estados Unidos at iba pang mga makapangyarihan ng NATO. Ngunit iba na ang nangyayari ngayon sapagkat sa buong ika-20th century, malalim na ang impluensya ng Latin America sa ibang mga bansa at parang nakikita natin ang Estados Unidos pa rin ang may hawak sa kanila. Ngunit dumating ang ika-21 na siglo sa Latin America ay nagtala sila ng pagbabago sa focus ng hemisferikong kooperasyon. Ibig sabihin, hindi sila nagbabound sa kanilang kontinente at sila ay nakikipag-ugnayan sa China at Russia na kung ating mapapansin kalaban ito ng Estados Unidos at ng mga bansang NATO. At kung ating mapapansin, geographically, ang mga bansa sa Latin America ay malapit sa United States of America. Hindi ba't isa itong trap para sugurin ng mas malapitan ang United States of America? Sa paglipas ng panahon, mahalaga na ang mga bansa sa rehiyon ay magsama-sama. Ngunit nakikita natin, mga kaibigan, na mas tumitindi ang pagsasama-samang ito dahil kung aalyansa ang Latin America sa mga Soviet na bansa ay mapapalikiran ng husto ang United States of America at malamang sa malamang, geographically, magiging matindi ang bakbakan kung magkakaroon ng World War III at pati ang Pilipinas ay damay sa engkwentrong ito
dahil tutulong tayo sa United States of America at kapansin-pansin matindi ang tensyon ng China laban sa Pilipinas. At kung magkakagayon, halos buong mundo ay mapipiligro dahil sa napakalaking tensyon na ito. Ipanalangin natin na nawa ang mga bagay na ito ay hindi maging hinug para sa pangatlong digmaan. Isaiah 49 verse 10. Hindi sila magugutom o mauuhaw. Hindi rin sila mabibilad sa matinding hangin at nakakapasong init sa disyerto sapagkat papatnubayan sila ng Diyos na nagmamahal sa kanila. Sila'y gagabayan niya patungo sa bukal ng tubig. Mga kaibigan, habang hindi pa huli ang lahat, tayo ay tumungo sa bukal ng tubig dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi niya tayo papabayaan. Ang tanong ay, sino ang bukal ng tubig? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kilalanin natin siya ng mas matindi habang maaga pa dahil siya lamang ang magbibigay ng kaligtasan sa lahat dahil tumitindi na ang mga tensyon sa iba't ibang bansa. Kaibigan, ito na ang tamang panahon para magseryoso sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil binibigyan niyo kami ng kaunting oras upang kami, Panginoon, ay manumbalik sa inyo. Tulungan kami, Panginoon. Hindi po namin nakikita ang mga pangyayari sa iba't ibang dako ng mundo. Ngunit salamat, Panginoon, sa teknolohiya at sa mga impormasyon na aming nakakalap. Tulungan kaming may handa ang aming mga sarili at magpasakop sa aming Panginoon Jesucristo, hindi bukas, kundi ngayon na. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patumbayan ang bawat isa at maging ang aming mga mahal sa buhay. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.